Kailangan ko ngayon, nasa na isa kong piraso pa. Vlog. Ha? Bakit ka mga brother? Okay na ba yung audio? Kaya muna ako sa sarili. Okay na sir, okay na. Ayun na. Paano na yung bakit? Sinisip ko yung bibo, Oppo pala to. Bagong pili yan. Pero naging starter. I-restart na, wala pa din. O sige go, Oppo yan. From JJ Dreadlocks. Good morning brother, nasa pares na kalagayan tayo. Ngayon, mag-isa sinusurvive ang pangaraw. Mention, salamat sa diskarte at mga hint na turo mo from Pilipinas. Okay. #Pilipinas. Ayan na, Jing D, okay na idol. From Olig Jello. Legit, sinubukan ko masipag araw-araw. Ngayon, naka 18K na ako sa 18 days pa lang. Dati 10K lang po ako. Okay ka mo? Hindi ko sinasabi ko, umuusad na. Okay, ayaw. O alam nyo na kayo. Habang dumadami ngayon yung pera sa inyo, dumadami rin opportunities. Ngayon, 18 mil na yun na ipon, dating wala. Kita mo? Unti-unti. Sa paunti-unti umuusad. Bakit hindi mo kailangan ibigay pera ko sa konti-unti nyo para magdunya rin payayamanin ka ng putang ilang yun. Okay, go next year. From Gerald Rivera. Sir Chester, ano masasabi mo sa mga taong nangako ng petsa pagbabayad sa iyo ng utang tapos example hindi ka babayaran tapos surod ra? Gusto mo kasi paringgan yung tao eh. Ano masasabi mo dun sa ganito tungkol sa nangako, etc. bla bla. Hindi nga eh, ang tanong, ba't ka kasi nagpautang? Diba? Ang tanong, ba't ka kasi nagpautang? Oo, nandun na tayo, nagmamagandang loob ka. Pero siguro naman, tangina ba, alam mo naman na halos lahat na nangungutang hindi nagbabayad, diba? Ba't ka kasi nagpautang? Eh, you have to consider na kapag ka magpapautang ka, magbigay ka na lang. Kasi ganoon din naman eh. Pag inutang sa'yo pera, bibigay mo rin naman. Wala ka naman choice. Dahil pagka sinisingin mo yung mga tao na yan, galit pa yan eh, diba? So kaysa magpahirapan mo pa yung sarili mo, ano masasabi mo doon sa nagsabi ng date bla 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 bla? Alam mo yan, lumang tao na tayo rito. Ano ba na, siguro kung bagong tao ka rito, napakatanga mo na, tumutuwa ka naman. Kung pag sinabi sa ganong araw, babayaran ka, talagang babayaran ka, basta niwala ka. Diba? Huwag ka naman niwala babayaran ka. Kung magpapautang ka, magbigay ka na ng pera. Pero kasi, kung magpapautang ka, magbigay ka na lang kasi hindi na rin naman babalik sa iyo. Hindi mo kasi alam yung odds eh. Yung odds na sobrang bihira ng mga tao, sa sobrang dami ng tao, sobrang bihira ng mga tao na nagbabayad sa utang. Sobrang bihira ng mga tao na nagbabayad sa utang. Ang mga nagbabayad lang sa utang, yung may mga nakaprenda. Prenda yung bahay mo, prenda yung kotse mo, kumutang ka sa bangko, wala ka talaga choice. Hindi magbayad. Pero yung inutangan ka, tapos ang binibigay lang sa'yo, pangako lang, boka-boka lang. Taka na, huwag ka na umasang babayaran ka yan. Lista sa hangin yan. Huwag kayong uto-uto, Pilipinas. Lalo na pag sa mga nasa abroad. Ang dahilan kung bakit kayo target ng mga nangungutang. Kasi kayo nga kasi may pera na walang kapasidad maningil. Hindi nyo mapupuntahan sa mga bahay yung sinisingil nyo eh, diba? So kayo ngayon ang target ng mga mangungutang. Ang totoo niya, scammer yung mga yan eh. Yung utang-utang na yan, karamihan dyan scam eh. Hindi naman talaga babayaran yan eh. O sige, next one. From Luis de Guzman. Tanong ko lang, Kois, idol, pwede ba ma-meet kita ng personal o video call? Gusto kitang makakwentuhan sa maraming bagay. Andito lang ako. Nandiyan lang, Shell Jacinto. Nasa kabilang kalsada lang ako. Shell. Sa mga avid fan, alam na nila yan. Yan sa mga hindi masyadong fan, hindi ko talaga alam kung nasan ako. Hinahanap kung nasan ako eh. Okay, next one. From Aldin. Brother, anong pinagkaiba ng tropa sa kaibigan? Watching from Japan. Ang tropa ginagamit sa military. Troops. Yan ang tropa. Troops. Search mo na lang sa Google kung ano ibig sabihin ng troops. T-R-O-O-P-S. Troops. Ginagamit sa military. Tropa. Kaibigan. Ang kaibigan umiibig sa lahat ng panahon. Yung totoong kaibigan umiibig sa lahat ng panahon. Pero yung mga iba, acquaintances lang, good times, buddy. Pang good times lang. Pero pag bad times, lalaglag ka na yan. Kasi minsan, gano'n ka rin naman eh. Pang good times ka lang din. Pero pag bad times na, nilalaglag ka na mga tao. Ayun yung sinasabing kasama lang sa sarap. Oo, puro sarap lang. Walang hirap. Diba? Pipili ka, hirap o sarap? Sige, go next question.
From Kahoy, Gising Pilipinas, ikaw dapat pinapanood, hindi yung ibang influencer. Shout out po sa Tacos Haze, Tansa Cavite ulit. Taco Hayes, Stanza, Cavite. Okay, sa mga nanonood ngayon, i-share nyo ngayon itong post. Marami na akong kinikita rito eh. Pero kung kumikita ako rito, hindi naman siguro kayo sasamaan doon. Pero bad news, wala akong kita rito. Kung kumikita ako rito, mas maraming nanonood. Ang problema, hindi na-approve po yung monetization. Pero makakatulong ka pag sinare mo to. Kasi yung tanong ng iba, yung tanong mo, tanong din ng iba. So pagka nasagot yung tanong mo, nasagot na rin yung tanong ng iba. Pagka narinig nila, maririnig lang nila yun kapag sinare mo. Sige, go. Next question. Hindi. Kaboses ko raw yung nagsasalita. Eh ako po ito, Journal Rakisa. From JJ Relax. Idol na binibidyo ko na din mga ginagawa ko araw-araw kung paano sinusolusyonan mga misyon ko. Malay mo, yung problema mo, problema din pala ng iba. O malay mo, yung problema mo, maging problema ng iba. Malay mo. Okay, go. Next question. From Eta na Leo, Sir Chester, pa-advise po paano iwasan yung pag-iisip ng hindi maganda o tamang hinala sa ating mga partner. Salamat po. Trumabaho ka ng trumabaho. Alam mo, minsan kasi may mga red flags eh, diba? Pero kailangan malaman mo rin yung sarili mo kung nasan yung boundary ng red flag lang ba talaga yung partner mo o praning ka lang talaga. Kasi minsan praning ka lang eh. Minsan naman, totoo may red flag. Hindi mo lang talaga masabi kung ano. Pero, kesa hindi mo masabi kung ano, alamin mo na lang kung ano. Diba? Ganun yun. Pero kung palagay mo, praning ka, ibig sabihin nun, hindi ka masyadong busy. Marami kang oras para mag-isip ng hindi maganda sa puso kasama sa buhay. Hindi ka masyadong busy na sa pangarap mo. Kasi dapat ka, para hindi ka praning, para mauuwi mo yung pangarap mo. O ngayon, you have your mind occupied nung lahat ng mga bagay na dapat nakaka-occupy sa isip mo at hindi ngayon na-occupy ng mga kuyumag sa ulo. Pero ngayon, mukhang ano eh, tolerable, manageable pa naman. Hindi ko masabing lumalala eh, pero masasabi ko, tuwing gabi, bumibigat yung dibdib ko. Pag gising sa umaga, okay na. Tapos pagdating ng gabi, gano'n na naman. Tapos pag gising sa umaga, ayan, okay na naman. Tapos pagdating ng gabi, ayan, okay. Let's go. Meron na si Sir Chester, may tinda. May tindang pagkain. May tinda siyang pagkain. From Day Tevez, morning idol watching from Kuwait. From JJ Dreadlocks ulit. Siya lang ulit nagtanong. Brother, ano masasabi mo sa mga kabataan na bibigla humawak ng malaking pera at nabibigla din mawala? Dami ganyan eh. Kailangan nilang pagdaanan. Pwede tayo mag-advise. Pero at the end of the day, kailangan nilang pagdaanan yun. Yung maging one day maintenance. Parang alam nila kung gaano kasakit magkaroon. Tapos mawalan pagkatapos. Parang heartbreak lang yan eh. Parang heartbreak lang yan. Kailangan nilang pagdaanan yun. Even better kung ma-abisuhan nyo sila, ma-advise nyo. Pero buti kung makinig, eh karamihan sa mga kabataan, dunong-dunungan sa sarili, bihira nagtatanong. Marami sa kanila, ay mga katulad nung mga bagsakan ni Andrew Tate na mga pinakikita. Marami sa kanila, galing-galingan, dunong-dunungan, pakiramdam nila, kayo litaw-litaw lang nila dito sa mundo sila, mga may-ari ng mundo. Ito tayo yung karamihan kabataan. Without considering na ang mga matatandang tao na susunod dito sa mundo. Pero yung mga matatandang tao na susunod, hindi naman ganyan ang ugali. One day video lang. Kailangan pagdaanan yan. Kaya pag makikita, kung makikinig. Pero hindi makikinig, kawayaan. Para maintindihan nilang wakas ng kapalaluan ay kay Ian. Okay, go, next go. From Mary TR. Good morning, Sir Chester. May question ako. Ano po ang magandang simulan? Emergency fund o life insurance? May existing business na po ako. Gumagawa mas Siyempre, emergency magana fund. mas. Bakit? Kasi kapag ka namatay ka, problema na ng mga kamag-anak mo yun, di ba? So, di unahin mo na muna yung habang buhay ka pa, emergency fund ako. So, ako babagsakan niya, emergency fund muna ako. Extra pondo para sa sarili mo, kung sakali mang ma-hospital ka, buhay ka pa, napapakinabakan mo yung pera. Kasi kung kailan patay ka na, tsaka mo pakikinabakan yung pera, baka mag-anak mo na lang makikinabang problema. Wala na. Sa akin po, ito problema na nila. May maiiwan naman ako pera
nga eh. Kung ano ba, malaki-laki na emergency fund ko. Pero mahirap kasi yung tipong ano, katsambahan kang naglalakad ka lang, tapos natapilok ka na, shoot ka sa manhole. Tangin na may tropa akong ganun, parang gago. Ka? Palit. Mahina raw sound mo eh. Ako mahina? daw. Hello? Hindi, kaya mahina kasi nakapatay. Kaya pala. Ibig sabihin sa akin lang pala yung gumagana. Nakasayo lang yung nakabukas, nakapatay ako. O yan. Ito, okay. Okay, hello. Naririnig niya ako. Buti na lang din, nakatapat ako sa'yo kasi nandyan yung mic eh. Okay. So yun, as I was saying, meron akong tropa. Tangin na parang gago yun. Baha. Yung parang napapanood mo sa Facebook. Baha dun sa kanila, sometime in parang 2 years, 3 years ago na yata yun. Meron siya nililigawan. Yung parang napapanood mo sa Facebook na, baha, diba? Tapos kinarga niya yung nililigawan niya, diba? Hindi niya na kaya. Ginawa niya, nilipag niya yung nililigawan. Wala rin nangyari. Basa din sila parehas. Tapos parehas lang hanggang binti na yung tubig. Tapos, susunod na kwento, nasa ospital. Pinuntahan ko, Balibinti. Sabi ko, anyari sa'yo? Naglalakad lang daw, kakausap ko yung jowa. Anyari doon siya, jowa. Ilalakad lang daw sila, tapos nawala yung jowa. Putang ina mo, na-shoot pala sa manhole. Tapos pag angat nila, bali na yung binti. Nangyayari yun, ha? Yun, naglalakad ka lang, tapos uneven pavement. Hindi pantay yung nilalakaran mo. Tapos natapilok ka, tapos yung binti mo ngayon dislocated. Tapos ngayon, kailangan mo ngayon pumunta ng ospital o di gastos. Isipin mo kung naka-life insurance ka, di mo ngayon mapakinabangan yung life insurance para dun. Balik kulang yung binti mo eh, di ba? Balik ko lang eh. Pero kung may sobra kang pera, pampagamot sa sarili mo, puta, kung ano mang kuyumag, nakatulad nun sa akin yung kuyumag ng dibdib ko ngayon, hindi ko maintindihan. Tangin na pagkagabi lang sumusumpong. Pag umaga, okay naman ako. Kaya mo ipagamot yung sarili mo. Pero ako, matigas sa ulo natin eh. Hindi mo na tayo pa-check up. Kasi sayang pera. Kasi gano'n naman normal na Pilipino eh, di ba? Basta kaya pa, puta, basta buhay pa tayo, hindi mo na magpapa-check up. Pagpatay na, tsaka na lang. Autopsy na lang yan. Okay, next question. From Ani Lagardas Vlog. Good morning, Idol. Tanong lang, paano mag-ipon na yung sahod mo kunti na lang dahil sa palaging naglo-loan? Tigilan mo kasi yung putang inang kalo-loan mo, di ba? Ikaw na yung sumagot sa, tanong mo eh. Ano dahilan bakit ka nahirapan sa buhay? Kasi sinagot mo na yung tanong mo, kalo-loan. Saan mo pa putang ina dinadala yung kalo-loan mo na yan? Yung totoo. Di ba? Tigilan mo kasi yung kalo-loan na yan. The fact na meron kang pambayad sa loan mo, yun nga yung topic ko kahapon eh. Kung nagbabasa kayo, meron akong pinost kahapon tungkol dyan, yung isa sa mga lessons. Pero ano yun? Text format. Picture at saka text format sa ibabaw. Kung nakakabayad ka sa utang mo, nangungutang ka, nakakabayad ka. So meron ka sobrang pera. Pag nangungutang ka, nakakabayad ka, meron ka sobrang pera. Tapusin mo yung utang. Tapos yung sobrang pera na pambayad mo dapat regular doon sa utang na yun, yun ngayon gawin mo savings. Huwag akong lokohin na tangina, dahil sa loan, bla bla. Hindi dahil sa loan niyang gago, maluho ka lang talaga. Hindi yung loan na may diferensya utak mo, kinang ina ka. Okay, go next question. From Rodrigo Parales Inero. Good morning, kapatid. Tanong ko lang, kapatid. Kung ang ending naman ng kamatayan, bakit tayo naghahanap buhay at ang sarili natin ay ating pinapahirapan? Mali ka ng konsepto. Mali ng konsepto. Kung ang ending din daw lang naman ng buhay ay kamatayan, bakit pa daw tayo tatrabaho, bakit pa pinahirapan yung sarili? Bakit mo pa binubuksan yung ilaw sa gabi kung papatayin mo rin naman sa umaga? Ay, sige po. 10 minutes. Kasi naabala kami kanina nung signal eh. Buhay muna. May konti, delayed na yan. Ang aking boss napakabait talaga. Pinagkakape muna ako. Ako yung tinatawag para magkape. Sumabay ka na. Okay, kumaway ka muna. Sa live. Hello. Araw po. Okay. So, iyon. Bakit mo binubuksan yung ilaw sa gabi kung pinapatay mo rin naman sa umaga? Bakit ka pa kumakain kung nagugutom ka rin lang naman? Diba? Bakit ka pa tumatae kung kakain ka rin naman? Sana, yung tayo mo, kainin mo na lang. Diba? Mali ang konsepto eh. Kaya kami buhay para gawin mo lahat ng bagay na gusto mo at kailangan mong gawin dito sa buhay na to. 60 years, you get to live for 60 short years. Average yun. Minsan umaangat, minsan lesser, minsan 30 anyos ka pa lang, nangingisay ka na eh, diba? Minsan stroke ka na, 20 ka pa lang eh. Pero may mga iba naman, katulad ni Enrile, immortal, hindi na kasali sa usapan yon. Si Enrile yun eh. Si Enrile nga raw yung pumirma ng Pyramid of Egypt eh. Yung building permit ng Pyramid of Egypt.
Tangina, sobrang solid nga araw nun. Nung pinako daw si Cristo sa krus, yung inri sa ibabaw, in really. Oh. Tapos yung ahas daw doon sa gilid kay Eva at saka kay Adan. Totoong ahas daw yun. Pero yung nagsasalita siya daw yun, bumubulong, pinagtitripan lang daw si Eva. Kinain. Power trip ang puta. Sobrang tanda niya na eh. Grabe, sobrang tanda nung hinindot na yun. Yung Titanic daw, bago daw lumubog, sinabihan niya na daw lahat lulubog daw yun. Wala daw nakinig. Si Enrile. Di ganun ang konsepto na nabuhay ka, tatrabaho ka, mamatay ka rin. Di ganun. Merong walang hanggan na nagdaan. Meron ding walang hanggan na hinaharap. May forever. Yung buhay mo rito, yun ang gagamitin mo para maging trial, testing ground kung karapat-dapat ka ba doon sa forever. Yan ang sikreto. It's how you make life worth living, and it's how you make life I will say we're not living, we're dying in style. It's how you die in style. Araw-araw namamatay tayo. Araw-araw nabubuhay din tayo. Araw-araw namamatay tayo kasi if you look at biology in general, di ba? Lahat ng mga selula sa katawan natin, bukod sa isang parte ng katawan, namamatayan ng selula, tapos palit-palit ng selula. Palit-palit lang ng selula yan. So paglipas ng 1-2 taon, technically bagong puro cells na yung katawan, yung mga nasa katawan mo, di ba? You still remember the old things, yung memories. Pero yung mga selula sa katawan mo, halos lahat yan bago na sa loob ng 2 taon, 3 taon at most. So araw-araw namamatay tayo. Araw-araw namamatayan tayo ng cells. Araw-araw din nagkakaroon tayo ng bagong cells. So alam mo, merong mga bagay dito sa mundo na napapalit-palitan, pero you're still the same entity. Ano ibig ko sabihin? Pag ang tao namamatay, may umalis dyan, ang tawag buhay. Kung saan na pupunta yung buhay, hindi ko alam. Pero, huwag mong tungtungan para di gumagalaw yung live. Morning, brother. Nagdadaan, kilala ko eh. Kaysa mag-alatsamba ka kung meron ba o wala, kaysa magpakasigurado kang walang Diyos sa kabila, kaysa magpakasigurado kang walang buhay sa kabila, magbaka sakali ka. Kasi mas may malaking swerte sa pagbabaka sakali na baka meron kaysa baka wala. So yun ang sagot ko ron. Hindi tayo nabuhay dito para mamatay din. Hindi, pakikinabangan mo tong buhay na to para magkaintindihan kung magiging ano ka ba sa kabila. Yun ang paniwala ko. Bahala ka kung ano gusto mong paniwalaan. Kung gusto mong paniwalaan walang Diyos, bahala ka. Pero risky yan. Masyadong risky na magpakasiguradong walang Diyos sa kabila. Sa mga ateista, risky yan. Sobrang risky niyan. Tignan mo yung konsepto na okay, sige, walang Diyos kunyari. Wala kunyaring kabilang buhay. Sige, mamamatay tayong lahat. We're all going to die. Diba? Lahat tayo mamamatay. Good shit. Lahat ng ginawa mong mabuti, wala nang kwenta. Lahat ng ginawa mong masama, wala na rin kwenta. Okay, ayos. Hindi ka naganda sa kabila. Bakit? Kasi wala namang kabila eh, di ba? Putang ina mo, paano pag kamatay mo, meron pala? Yun na, doon ka na paano pag meron pala? Di magpakasigurado ka ng baka sakaling meron, kaysa magpakasigurado kang wala. Di ba? Maghanda ka para sa kabila. Mabuti na yung sigurado. Better safe than sorry. Prevention is better than cure. Kain ka ng kain ng mga matatabang pagkain. Hindi ako matakin sa puso. Bata pa ako eh. Kain ng mga matatabang pagkain. Maalat pa. Tapos sabayan mo pa ng puyat. Sabayan mo pa ng cobra. Gumaya ka sa akin, gago. O, tignan mo ngayon, kumakalog na baga. O, tangina mo. Diba? Hindi lahat ng may kinalaman sa akin, kukopyahin mo. Puta, sa dami-dami ng kinopya mo, yung bisyo ko pa yung kinopya mo. Tangina naman, di ba? Ang daming taba ng utak na ikinakalat ko sa Pilipinas, yung bisyo pa yung kinopya mo. Yung iba nga, takaya, tutubag-tuba ako eh. Hindi ko pinapakita yan para puta gayahin mo, gago. Pinapakita ko yan para maintindihan mong lahat tayong mga tao kasama ako nagkakamali. At lahat tayong mga tao kasama ako may kanya-kanya kagaguhan. Hindi para gayahin mo yung kagaguhan ko, gumawa ka na sarili mo, wala ka originality, kinangina mo naman eh. Diba? Gumawa ka na sarili mo kagaguhan, huwag mong gayahin nyo sa akin. Okay, next question. From Mary Grace Tablate. Mary Grace Vargas Tablate. Pa-check up ka kasi baka pneumonia yan. Wala pa akong pera pang pa-check up eh. Yun ang normal sa mga Pilipino, walang perang pang pa-check up.
Wala pa akong perang pampacheck up. Eh kasi lang, 4,000 lang eh. Putang ina mo, isang check up lang, 5 yun. Eh, iyon lang check up lang, puta. Parang, ewan ko kung tumaas na sa 500, baka 600, 700 na nga yata. Check up pa lang yun ha. Hindi pa kasama gamot ha. Eh, okay naman eh. Bumibili naman akong pineapple juice eh. So sana gumaan na. Pagka medyo, sa ngayon kasi ito ganito. Let's put it in the context na sa ngayon kasi manageable pa eh. Pagdating ng gabi, sumasama ng husto, lumalala. Pero pagdating naman ng umaga, okay na uli. Ganun eh. So as long as manageable pa, sa akin personal wag niyo akong gayahin syempre. Kasi ako kilala ko katawan ko eh. Wag niyo akong gayahin, kayo magpa-check up kayo. Pero ako kasi kilala ko katawan ko eh. Pagka nagiging okay, ibig sabihin pausad yan. Pag hindi nagiging okay, tangina mo pa-check up ka na, baka cancer na yan. Diba? Okay, go. Next question. From Yokyo, good morning. Have a good day. Ay, nag-send ng 100 star. Salamat sa 100 stars. Alam mo, maganda talaga kapag maganda yung cellphone at saka yung signal mo eh. Tangina, hindi na nga ako bibili ng China phone. Okay ng inang Oppo yan. Nag-i-starter ang puta. Oppo raw pero walang galang. Bagong bili yung cellphone bago ako dumating dito eh. Isang araw bago ako dumating dito, bumili muna ako ng cellphone kasi sabi ko baka kulangin itong isa kasi memory at saka battery. Diba? Kasi medyo parang kalahating taon na rin yata itong isang cellphone na Infinix eh. Eh ako naman kasi, hindi naman kasi ako mahilig magbibili ng mga putang ng mga iPhone, di eh. Nakakawala kasi ako ng cellphone. So hindi naman ako tanga para putang ina mo 100,000 tapos bili ng 100,000 cellphone, di ba? Kahit sabi mo may pera ka, mamumulubi ka pa rin noon. Baka 2 beses kang bumili ng tag 100,000 kada nawala yung cellphone mo sa isang taon. 200,000 pa rin yun ha. Eh pero itong Oppo, pag nawala to, 20,000 lang. Okay. From Ponda Moto, nakikinig habang nagbabalot ng lumpiang paninda. Ayos. Gids, From Karte. Evelyn Villamor Manuel, nag-send ng 10 star. Salamat sa 10 stars. May pandagdag na pambiling cellphone. Hindi, pagka na-withdraw yan, papamigay ko rin dito yan eh. Okay, go. From Arierep Somar Altiseram, parang hirap eh. Sige, go. Basta habang may buhay, pilitin natin maging mabuti. Life is short. Dumating ang manang panahon, makakatingin tayo sa harap ng Ama. Mabuti ni sigurado. Never be too sure of anything. Never be too sure of anything. Sigurado ka walang kabilang buhay. Maglagay ka naman ng konting duda sa pagkasigurado mo. Kasi mamaya, pagdating mo sa kabila, no? Surprise, motherfucker! Medyos pala, patay ka ngayon. Yari ka. Durog ka, nagpakasigurado kang wala, Biro mo, nakikita mo na lahat ng order sa paligid eh. Yung mga artista kasi, sa dami ng order na nakikita mo, nakatingin sa chaos. Bakit ikaw yung mga bata nagkaka-cancer? Diba? Mga artista ganun eh. Biro mo, sa dami ng order, nakatingin sila sa chaos. Di ba order yan, Di ba order? Oxygen yung hinihinga mo, nilalabas mo carbon dioxide. Yung carbon dioxide na nilalabas mo, kailangan ng halaman. Tapos sila naman ngayon naglalabas ng oxygen para hingahin mo. Merong food chain, di ba? May food chain. Tapos merong Fibonacci sequence na lahat ng mga paikot, madalas na pagkakataon sumusunod sa Fibonacci sequence. Halos lahat ng paikot from the smallest of atom to the biggest of galaxies. Halos lahat sumusunod sa Fibonacci sequence. Meron kang makikitang order eh. Merong common denominator. Kung lahat yan, galing pala sa Big Bang, magpasabog ka ng kahit na tignan natin paglipas ng ilang milyon taon kung may lumitaw dyan. Diba? Hindi nagme-make sense yun eh. How can you create order out of chaos? Sige nga. How can you create order out of chaos? Meron ba? Paano ka makakagawa ng order galing sa chaos? Magpasabog ka ng kahit na tignan natin kung may lumitaw na tao dyan. Diba? Gets mo? Never be too sure of anything. Ang trouble kasi sa mga artista, no offense naman sa inyo, huwag kayong masasama loob, sa dami ng order na nakikita mo, ako kasi tumitimbang lang ako eh. Sige. Ini-entertain ko din sa isip ko yung idea na baka walang Diyos. Baka gano'n, baka walang kabilang buhay. Ini-entertain ko rin yun, hindi naman ako bobo eh, di ba? Siyempre, pamisa-misa sumasagi rin sa isip mo yun. Pero at the same time, sumasagi rin sa isip mo, paano kaya nabuo lahat? Lahat nagsisiikot sa isa't isa tapos hindi nagbabanggaan yung mga planeta. Hindi nagbabanggaan yung mga planeta. Tapos, sa lawak ng universo, hanggang ngayon hindi pa rin tayo makakita ng katulad natin. May nakakita signal every now and then. May mga nakikita mga lumilipad every now and then. Pero wala pa rin confirmed eh.
Wala pa rin confirmed eh. Hanggang ngayon, wala pa rin. Sasabihin, conspiracy theory, tinatago, ika ng gobyerno. Palagay mo ba kung gusto itago ng gobyerno ganong kalaking information? Yung totoo. Puta, ang laking ano nun ha, ang laking information nun ha, para itago, para pagtyagaan itago. Pero mo sa dami ng mga bagay ng mga malalaki na inilabas ng sangkatauhan, yung pang another life from another planet ang itatago ng ano, kung sino man. Hindi nagme-make sense. Ano pakinabang na itago yun? Masisira daw ika-religion? Hindi nga lalo kaya titibay ang religion. Bakit lalong titibay? Kasi meron nga talagang gumawa, tapos nilalagay niya sa iba-ibang lugar. Ganun ang labas. Diba? Kaya yung iba, puta, masyadong matigas yung pagpaniniwalaan yung walang Diyos. Bahala kayo. Bahala kayo. Pagsisihan nyo na lang yan pagdating sa dulo. Kasi sigurado ako 100% di ako magsisising maniwalang may Diyos. Bakit? Kasi pagdating sa kabila at walang Diyos, wala na tayo. The end. Eh paano kung meron? O di may tsamba ako. O diba? Practical lang ako, practical. Sigurado ako sigurado 100% di ako magsisising may Diyos. Kung maniwala ako. Kasi, pag namatay tayong lahat, tas wala naman palang Diyos, the end na, lahat ng paniniwala natin, hindi na importante, including yung paniniwala ko sarili. Eh, pero kung may Diyos, at least may tsamba ako, di ba? May tsamba ako. Doon ako sa tsamba, baka sakali. Okay, go. Questions, go. From Gwen Sibas Abela Rondo. Idol, takbo ka po presidente next para maayos ang Pilipinas. Dinamay nyo pa ako dyan. Di ko kayang ayusin yan, matigas sa ulo nyo, mga gago. Di ko kayang ayusin yan, matigas sa ulo nyo. Ang kaya ko lang gawin, papakita ko sa inyo, sundan nyo yung halimbawa na binigay ko sa inyo. Kumbaga ako na yung San Juanico Bridge, ako na yung tulay, diba? Pero hindi ako yung destination. Oh, sometimes you have to love the journey and not just the destination. Pilipinas, magsumipag ka na, Pilipinas. Sipagan mo na. Tangin na, tama na, tamad. Tama na, manluho. Kaka-order sa Shopee, hirap na hirap ka sa buhay, tapos magrereklamo ka, kasalanan ng presidente. Dinamihan mo anak mo, kinang-ina mo, wala kang pampakain sa anak mo, sabi mo, mahirap ang buhay kasi ang baba ng minimum. Dati pa mababa minimum, tanga. Ang tanong, ano gagawin mo sa buhay mo? Walang pakialam sa iyo, presidente ng Pilipinas. Ulitin ko, walang pakialam sa'yo, presidente ng Pilipinas. Ikaw na kung sino ka man, na namomroblema sa pangkain ng anak mo, walang pakialam sa'yo, presidente ng Pilipinas. Gusto mo ulitin ko ulit? Gusto mo sampal ko sa mukha mo? Walang pakialam sa'yo, yung presidente ng putang inang Pilipinas. Walang pakialam sa'yo, yung presidente ng Pilipinas. Kung ano kainin ng anak mo bukas, hindi yan ibibigay sa'yo ng presidente. Ikaw ang tatrabaho dyan, tanga. Ikaw ang tatrabaho sa pagkain ng anak mo, ikaw ang tatrabaho sa kinabukasan ng anak mo, ikaw ang tatrabaho sa bahay nyo, sa lupa nyo, sa kotse nyo, sa networking nyo. Putangin mo, ikaw na tatrabaho dyan. Lahat yan, ikaw tatrabaho. Maliban na lang, binigay sa'yo ng magulang mo. Pero wag ka masyadong tanggap ng tanggap galing sa magulang kasi hihina ka, lalantutay ka, lalampa ka. Okay, next question. From Roger Hapon Nato. Brother, idol, ano may papayo nyo sa mga kapwa ko pintor na binabarat ang trabaho nila para lang matawag na may trabaho? Thank you po. Ano na? Brother Idol, ano po may papayo niyo sa mga kapwa ko pintor na binabarat ang trabaho nila para lang matawag na may trabaho? Thank you po. Alam mo, hindi, may mga tao talaga dapat mo talagang bayaran ng barat. Diretso? May mga tao talaga. May mga tao talagang pambaratan lang. Sila yung mga hindi eksperto sa ginagawa nila. Ngayon yung mga eksperto sa ginagawa nila, ibig sabihin, hindi nila alam ang value nila. Problema na nila yun. Ikaw ngayon na nakakaalam ng value mo, dapat alam mo paano isi-sales stock yung sarili mo. Katulad dito, ayaw nga akong tanggapin dito nung nag-apply ako rito. Ayaw ako tanggapin, masyado ako maputi. Siguro, sa isip-isip nung may-ari, baka tamad tong putang ina to, maputi ito Diba? Sabi ko, diretso naman, pinilit ko. Hindi po, baka iniisip niyo lang po, tamad po ako. Hindi po, masipag po ako, pambalagbugan po yung katawan ko. Nagkataon lang na maputi talaga ako. Pero wala po kasi akong pangkain mamayang gabi. Kailangan ko po kasi ng hanap buhay. Bigyan niyo ako ng hanap buhay. Promise ko sa inyo, magiging masipag ako. Paano po ba ginagawa itong mga ginagawa niyo dito? O yun, training na agad ako, tanggap. Tangina, nakadalawa, 3 rebuttal din ako dun, ha? Ganun ang sales, kailangan magaling ka sa rebuttal. Okay, next question, go. Si Chris Angeles nag-send ng 100 star. Tapos si Crazy Coach Ran, 100 star din. Okay, maraming salamat. Na-appreciate ko kayo. Sige, go. Questions. From Alberto Junior Estrada. Tama ba, idol, kung nasa ng kayamanan ng tao, nandun din ang kanyang puso? Oo, nakasulat yun sa Biblia Kung nasa ng kayamanan, nandun ang puso. Pero hindi ibig sabihin niya, wag kang mag-ipon. Hindi ganun. Hindi ganun. Yung tinuturing mo na kayamanan, yun ang punto ron
kung nasan yung kayamanan. Eh kung katulad doon, halimbawa, yung pera, hindi ko naman tinuturing na kayamanan ng pera eh. Tinuturing ko means of exchange ang pera, hindi kayamanan. Although, oo, may mga pagkakataon, sabi mo, hindi ba sinabi mo nung nakaraan kayamanan? Siyempre, lumalagay ako sa level ng taong bayan. Ang tingin nila sa pera, kayamanan. Pero ako, ang tingin ko sa pera, means of exchange. Ipinagpapalit yan sa kung ano-ano. Yun ang tingin ko sa pera, means of exchange. Hindi yan kayamanan para sa akin. Kasi yung kayamanan para sa akin, gaya nga nasabi ni Bob Marley, being rich is in the heavens with God. Ha? Yun. Yun ang kayamanan para sa akin pag tinatanggap na ako ng Diyos sa kabilang buhay. Yung mga mabubuting ginawa ko na hindi ko pinakita sa mga tao. Kaya makikita niyo, 'di ba? Dalawa charity ko eh. Isang charity nakikita ninyo. Tapos isang charity, wala na kayong malay. Dalawa charity. Isang charity na nakikita ninyo, pinapakita ko sa inyo, wala nang pakinabang yun sa paningin ng Diyos. Kung ano yung papurin nyo sa akin, yun na yun. The end na yun, the end. Hanggang doon lang talaga yung hanggang doon lang talaga mapapala ko doon sa perang inilabas ko para mag-charity na nakikita ninyo. Pero yung charity hindi ninyo nakikita, yun yung kayamanan ko sa kabila. Yun ang sikreto. Next question. Sir, magandang umaga po. Shout out to. Paano po disiplina sa sarili para makaipon? Salamat po. Paano? Paano po disiplina sa sarili para makaipon? Ako, diretso ako, iba-iba kasi yung disiplina eh. Para makaipon, iba-iba ang disiplina. Minsan, ang gumagana sa'yo, hanapin mo kung ano gumagana sa'yo. Ako kasi, ang gumagana sa akin, yung dami ng magagawa ko sa kapwa-tao ko, kaya ako nag-iipon. Alam kong pag mas marami akong pera, mas marami akong magagawa para sa kapwa-tao ko eh. Alam ko yun eh. Yun ang gumagana sa akin. Kung ikaw ang gumagana sa'yo, yung bahay mo, gusto mo na sarili mong bahay, mag-iipon ka. Gusto mo na sarili mong kotse, mag-iipon ka. Gusto mo magyabang sa mga tropa mo, mag-iipon ka. Gusto mo makitang malaki yung ipon mo, nag-iipon ka. Iba-iba ang dahilan. Ngayon, doon mo ngayon ididepende yung disiplina. Na dapat ang disiplina mo, lahat ng araw na nag-iipon ka, nakatingin ka doon sa kung ano man yung goal mo. Nakatingin ka doon sa kung ano man yung dahilan kung bakit ka nag-iipon. Kasi kung wala kang dahilan kung bakit ka nag-iipon, huwag mo kakalimutan. Yung disiplina, na wala kang patutunguhan, ang tawag dyan, self-torture. Self-torture. Tignan nyo, yung mga ibang nag-iipon, di nyo napapansin Pilipinas. Ito sigurado napapansin nyo to. Di mo napapansin, ikaw mismo, ikaw na nakikinig ngayon, nakakaipon ka rin naman eh. Yung nagtatanong sa akin na yan, at saka yung mga nakikinig sa akin ngayon, nakakaipon ka rin. Siguro kung 500 o 1,000, nakakaipon ka rin eh. Merong natitira sa payout mo. Tapos nakakaipon ka rin, tapos nakakapaglagay ka rin kahit papaano sa ilalim ng kama mo, diba? O sa aparador mo ng pera. Nakakapag-ipon ka rin. Ang problema, dahil nga wala ka nga kasing tinitignan, nakaduluduluan ng pag-iipon mo, o yung goal, ang tawag nila goal, tignan mo, nagagastos mo ulit yung iniipon mo. Pag nakakita ka ng kahit na yun ngayon na nagiging goal mo. Bawa, makakita ka ng o yun, alright. Nadapa ang bata. Halimbawa, nakakita ka, halimbawa, nag-iipon ka, meron ka ng 13,000, nakakita ka cellphone na hindi nababasag. Yung katulad ng mga, diba, pinapakita ng mga influencer sa social media. Cellphone hindi nababasag. Uy, cellphone hindi nababasag. Eh, wala kang goal. Ito, bili ko na to kasi may 13,000 naman ako. Diba? Wala kang kasing goal eh. Diba? Wala kang eksaktong hinahabol, wala kang eksaktong patutunguhan dun sa pera na iniipon mo. So, kailangan mauna muna yung kung ano man yung pinag-iisipan mo. Gusto mo ng kotse, gusto mo ng bahay, isa-isa, step by step. Unahin mo muna yung pampalaki muna ng pera. Kasi kung halimbawa, minimum ka lang, mahirapan ka bumili ng bahay. Matagal yung kapag iipunin mo lang yung bahay. Pero, next question. Okay, next question, go. Jose Chester, ano sabi mo sa mga taong chismosa? Putang ina mo. Hindi na doon sa mga taong chismosa. Kanina Ang tanong ko sa inyo ganito, bakit kasi may pakialam ka pa kasi sa mga taong chismosa? Pag marami kang oras para pakinggan yung opinion ng kahit na sino tungkol sa iyo na hindi maganda, ibig sabihin nun, hindi ka pa masyadong busy. Nakina, distracted tayo parehas, Brad. Ayusin mo kasi, butangin namin. Ayusin mo, distracted tayo parehas eh. Wala tuloy. Sa mga nandito, magkakaintindihan tayo kung nandito rin kayo eh. Hirap sa inyo, mas gusto nyo pang humilata sa bahay kaysa lumabas at makakuha ng wisdom sa mga tao eh. Okay, next question. From Dong Skip lang RC,
libang ko muna manood ng NBA, mas okay dito. Alam ko, champion ako, madami Oo, matututunan. tangina. Alam mo, mas masarap maging champion sa totoong buhay mo kaysa sa NBA na hindi ka naman kasali. Nakikisaya ka sa championship nila, walang problema ron, walang masama ron. Pero ano masama kung maging champion ka sa sarili mong buhay? Ano masama kung maging champion ka sa sarili mong buhay? Bakit nakikisaya ka pa kasi sa iba kung pwede ka namang makisaya sa sarili mo mismong buhay? Diba? Walang masamang makisaya sa iba. Sometimes you have to clap for another person's victory while waiting for your own. Walang masama ron. Walang masama ron. Ulitin ko, walang masama ron. Pero you have to work on your own victory so people can clap for you as well. Diba? Next question. Regina Lorenzo, nag-send ng 35 stars. 35? 35. 35 stars. Maraming salamat sa 35 stars. Okay, go. Questions? Huwag ka kasi ma-distract, Brad. Relax ka lang kasi. From Mark Sabi ko Soto. sa'yo eh. From Mark Soto, Mendoza. Totoo nga kung pag mas malaki ang kita kaysa sa gastos, mas may pag-asang umangat tayo dun solid. Yeah, questions, go. Ayun nga yun. From Mark Soto, Mendoza. Hindi naman question yun eh. Ay, hindi Huwag ba ka kasi question? ma-distract statement yun eh. Takinan to, tontuha ka na naman kasi, Brad eh. Sabi ko sa'yo eh. Pais ka. Wala pa. Focus, brother. Focus. Gusto mo yumaman, di ba? Nasa pagsubok siya. Oo, gusto mo yumaman, di ba? Focus, brother. Focus. Nasa pagsubok ka, Mar. So from, eto na Leo, maging champion tayo sa ating sariling buhay. Law of attraction. Kamit din natin ang mga pangarap natin. Tiral na lang ang attraction. Na ano tuloy rin. Brad, nag-uusap tayo ng pangarap eh. Ikaw, sino bang pangarap mo? Yun ang tanong dun eh. Ay, naku. Okay, go. Next question. Wala pa eh. Focus kasi. Bakit ka na ba? Takinang yan. Imbis mag-focus sa pangarap, nag-focus sa kanya eh. Tama na kasi kaka-focus sa kanya. Bakit mo ba kasi pinipilit yung sarili mo sa taong ayaw naman sa'yo? Bakit mo ba kasi pinipilit yung sarili mo sa taong ayaw naman sa'yo? From Braille Andre Di Guzman. Yeah. Saan mas opportunity dito sa Pilipinas o sa ibang bansa? Ana? Saan mas opportunity dito? Sa Pilipinas o sa ibang bansa? Andito na yung opportunity eh. Nakatingin ka na nga eh. Eh, sinasabi ko sa'yo, Brad, focus kasi. Focus kasi. Oh, opportunity dito o sa labas ng bansa. Depende sa iyo yan kung ano trip mo. Kung trip mo makaipon, wala kang disiplina, mag-abroad ka. Pero huwag mong pamimigay pera mo. Kung dito naman sa Pilipinas, nakakaipon ka, marami ng pera dito eh. Ako naman, di naman ako nag-abroad kahit kailan eh. Okay, go. From Next JM Duran. Boss, pa-advise naman nag-business ako, okay naman yung kita. Kaso parang di ako nakaka-usa dahil sa mga bills ko at rent. Hindi dahil sa bills yan at saka rent. Hindi dahil sa bills yan at saka rent. Hindi yan ang problema. Ang problema, akala mo lang yung malaki yan. Mali ka ng tinitignan eh. Ulitin ko, putang ina, mali ka talaga ng tinitignan eh. Mali ka ng tinitignan. Hindi yung malalaki ang may diferensya. Ang may diferensya, yung araw-araw na maliliit. Sumusobra ng dami. Kasi di ba, sasabihin mo, yung bills at saka yung rent. O di wag mong bayaran yung renta mo, tingnan natin ko sa kapulutin. Diba? Hindi ganun yun, hindi ganun yun. Yung bills mo, yung renta mo, stable na yan. Alam mo ng gastos yan. Ang tanong, ano ginagawa mo para yung kita mo mas lumaki kaysa doon sa mga ginagastos mo? Isa pa, saan mo ba kasi ginagastos yung iba? Yung bills mo, yung renta mo, okay, good, binayaran mo. Ang tanong, saan mo ginastos yung ibang pera? Diba? Yun ang titignan mo, yung maliliit. Eto, may assignment ako sa inyo, Pilipinas. Ilan na nakikinig? 609. 609. Sa 609 na nakikinig ngayon, meron akong assignment sa inyo, Pilipinas. Eto, malaki to. Pakinggan niyo ako. Exclusive lang to sa mga nakikinig sa akin sa live. Yung mga hindi nakikinig sa akin sa live, bala kayo sa buhay nyo. Pero yung mga nakikinig sa akin sa live, eto, pakinggan niyo ako, Pilipinas. Meron akong assignment sa inyo. Gusto niyo maman? Lahat ng gastos nyo, gusto ko muna makita, andali. Type yes muna kung nakikinig na kayo. Gusto ko maitawid dito sa inyo na seamless, smooth, tapos magigets mo ng gusto. Type yes kung nakikinig kayo, Pilipinas. Okay. Gusto ko munang marinig kung nakikinig na muna kayo. Just to make sure
na maitatawid ko ito sa inyo at madadigest ng mga isip ninyo. Sige, go. Yes, yes. Berger Ross, yes. Okay. Slim, yes. Yan. Okay. Joanna, yes. Joanna? Hindi. Iba, Joanna. Okay. Kala ko Joanna dito. Ana. Ito pala Joanna dito, tulog pa yun. Jesse Olier. Yes. Okay, sige. Okay, ganito. Pakinggan nyo ako, Pilipinas. Pakinggan nyo ako. Hindi ang kumakatay sa'yo yung bills mo. Hindi yan. Mali ka nang tinitignan. Hindi ang kumakatay sa'yo yung renta mo, yung ilaw mo, yung tubig mo. Hindi yan ang kumakatay sa'yo. Mali ka nang tinitignan. Mali ka nang tinitignan. Ulitin ko, mali ka nang tinitignan. Yung bills mo, regular na yan. Di mo na maaalis yan. Kasi ang paraan lang para maalis mo yan, umalis ka dyan. Aalis ka ba dyan? Hindi. So ano ibig sabihin? Regular mo nang gagastusan yan. Pero hindi yan ang dapat mong tignan. Mali ka nang tinitignan. Ang dapat mong tinitignan yung maliliit. Kasi huwag mo kakalimutan, the devil is in the details. Yung maliliit ang titignan mo. Paano gagawin mo? Eto, bigyan ko kayo ng assignment Pilipinas. Ang laking pakinabang ninyo sa inyo. Ginawa ko to personal. Ang laking pakinabang sa inyo. Kuha ka notebook. Kuha ka ballpen. Lahat ng kapisu-pisuhang ginastos mo buong maghapon, isulat mo sa ballpen, isulat mo sa papel. Mahirap pala sumulat sa ballpen. Isulat mo sa papel, gamit yung ballpen. Lahat ng kapisu-pisuhan, as in nakahuli-hulihang piso na ginastos mo araw-araw, isulat mo sa papel. Tapos tignan mo, from one payout to another, one payout to another, one payout to another, basta walang nawawalang pera, maiintindihan mo kung saan napupunta yung perang hindi napupunta sa bills. Tapos maiintindihan mo rin na majority ng ginagastos mo sa kapritsyo lang pala. Yung Shopee na diniliver sa'yo, na hindi mo naman kailangan, extrang boting walang kakwenta-kwenta, extrang sandok, extrang pyesa ng motor na hindi mo naman maikabit sa motor mo dahil di nga nagpapa-change oil. Diba? Yung dami ng mga pinag-o-order mo, yan ang kumakatay sa'yo. Yung dami ng pagkain na kinain mo sa labas na dapat sana nagluto ka na lang. Yan yung kumakatay sa'yo. Yung sarap ng pagkain na alam mong hindi naman kailangan ng katawan ng pamilya mo. Pero niluto mo pa rin para masarapan sila. Yan yung kumakatay sa'yo. Hindi yan kumakatay sa'yo yung bills mo, yung renta mo, ilaw mo, tubig mo, yung load mo. Hindi yan yung kumakatay sa'yo. Ang kumakatay sa'yo, yung iba pang gastos bukod dyan sa bills mo. Kasi marami kang kinikita. Ang problema, saan napupunta yung mga kinikita mo na hindi sa bills napupunta? Huwag mo kakalimutan, isa sa mga pinakamalalaking gastos at luho ng mga Pilipino, pagkain. Bakit? Kasi tignan mo, alam nila yan, basahin mo. Yung konsepto, pagdating sa pagkain, hindi baling gumastos basta, type nyo yung kasunod, tignan mo Pilipinas. Ta-type nila yan, alam nila yan. Hindi baling gumastos basta, sige, basahin mo ngayon yung mga comments nila. Bigyan mo ng mga 3-5 segundo. Wala pa na gano'n. May kasunod yan, imposibleng wala. Hindi baling gumastos basta, ano sabi? Bigyan mo lang ng mga 5 segundo. Ano sabi? Wala pa. Hindi, mali ka nang binabasa. Dito ka bumasa. Baka hindi mo na kasi hindi po mabaka hindi. Hindi ko mabasa. Ha? Ano sabi? Hindi baling gumastos basta, Ginagawa ko yan in-out. Ginagawa ko yan in-out loads. mali ka nang binabasa. Tama mo? Hindi. Only. Pagdating sa pagkain, hindi baling gumastos basta, teka, babasahin ko. Ako babasa. Masaya. Busog. Yun, tama mo? Oh. Hindi baling gumastos. Ayan o, basta sa pagkain. Nakikita mo? Ayan o, alam nila eh. Alam nila eh. So ano ibig sabihin? Isa sa mga pinakamalalaking luho na nagpapahirap sa mga Pilipino, pagkain. Una yan. Number 1 sa listahan ko yan. Ngayon, pwede mo sabihin mali ako. Baka mali ako. Baka yung bills mo talaga kumakatay sa'yo. Pero ang tanong ko sa'yo, bakit ka kasi rumerenta sa bahay na alam mo namang sobrang mahal pala? Diba? Pero kung hindi yan ang kumakatay sa'yo, ang kumakatay sa'yo pagkain. Kain ka ng kain, kain ka ng kain, kain ka ng kain, ng kung ano-anong mga bagay na hindi naman kailangan ng katawan mo. Kaya tignan mo, subukan mo lang ha, unang araw ng pagtitipid mo, adobong kangkong.
Gasino lang yun, wala pang 100 yun, mapapakain mo na buong pamilya mo, dalawang beses sa isang araw. Adobong kangkong. Di ba? Magkano lang isang taling kangkong? 5 kayo sa bahay, putakin mo, 5 taling kangkong. Ewan ko na lang kung di kayo magpurga doon. Pag tayo mo, kangkong pa rin yung labas nyo. Di ba? Susunod na araw, ginisang sitaw. Di ba? Susunod na araw, pechay. Susunod na araw, repolyo. Kalabasa. Di ba? Isipin mo yung konsepto na yung mga pagkain mo, healthy na nga, sobrang mura pa. Di ba? Pero hindi, karni ka kasi ng karni ka ng karni. Order ka ng order doon sa kapitbahay yung may tindahan eh. May lutong ulam eh, di ba? Order ka ng order sa Grab, order ka ng order sa sa Foodpanda. O, tignan mo, ako makakatay sa'yo, pagkain. Tapos isusunod mo pa. Alam mo, para sa akin ito, number 2. Number 1, pagkain. Kahit single na, dadali niyan. Number 1, pagkain. Pinakamalaking luho ng Pilipino, pagkain. Sabihin mo, survey pagbabasihan mo niyan? Wala, inimbento ko lang. Pero ikaw nang bahalang magsabi kung totoo o hindi. Ikaw nang bahalang magsabi kung totoo o hindi. Inimbento ko lang yun, wala akong survey na nabasahan. Inimbento ko lang yun, nasa isip ko lang yun. Baka mali ako, pero ikaw nang magsabi kung tama o mali. Diba? Ikaw nang magsabi kung tama o mali. Tignan mo sarili mo kung gaano kakalakas kumain. Tignan mo yung taba mo sa bewang. Ako nga, nakikita mo, diba? Ayan o. Bakit? Kasi malakas ako kumain eh. Pero nabawasan na rito kasi hindi ako masyado makakain kasi nga pagod eh. Diba? Kahit marami pang binibigay na pagkain. Pero yung mga binibigay na pagkain dito, ayan, kinakain ng mga kasama ko. Hindi rin lumalaki katawan nila. Batak eh. O yun. Tama. Number 1 sa akin, pagkain. Number 2, naluho, pamilya. Number 2, naluho, pamilya. Hindi. Yung hindi ka pa nga makakain ng sarili mo, nag-anak ka pa, nagdagdag ka pa ng batong ipapalo mo sa ulo mo. Diba? Kumuha ka pa ng jowa, kumantot ka pa, makipag-date ka pa, bumuo ka pa ng pamilya. Tapos susunod niyan, tignan mo, wala kang pera-pera, susunod niyan, pamilya mo sira. Wala kang pagpakain sa pamilya mo eh. Pangalawang luho yan ng mga Pilipino. Ang number 1 na luho, kahit single ka, nadadali nun, pagkain. Pangalawang luho, pamilya. Mag-anak ka pa. Tignan mo, matatawa ka na lang eh. Ako natatawa na lang ako eh. Nakita niyo yung ginagawa ko ngayon, di ba? So, nagtitipid ako. Naghahanap buhay ako. Brother, hello! 12 oras ako naghahanap buhay. Isipin mo yung konsepto na ako, si Chester, 12 oras naghahanap buhay, ang bayad sa akin 600 sa araw. Sabihin ng iba, mababa ka minimum. Totoo naman mababa eh. Alam mo na nga mababa minimum, tangina mo, nag-anak ka pa. Diba? Pag minimum ka, wag ka muna mag-anak, wala ka pang ipon eh. Sarili mo nga, hindi mo pa makapakain na maayos, kung ano ng basura pa pinagkakain mo eh. Kung ano ng basura pa laman ng utak mo eh. Diba? O, tapos mag-aanak ka pa. Ano ngayon ang gagawin mo? Gagawa ka na isang taong puro basura din ang laman ng utak. Tapos dahil wala ka makipakain, iiwan ka ngayon ng asawa mo. Tapos pag iniwan ka ng asawa mo, ano nangyayari? Single mother, single father ka ngayon. Diba? Tapos away ng away, away ng away, away ng away. Hindi mo ba alam kung gaano karaming hiwalayan na nangyayari dahil sa away sa pera? Ikaw na lang mag-research kung gaano karaming hiwalayan na nangyayari dahil sa away sa pera. Lalo pa pag walang pera. Yung nga may pera na kayo, nag-aaway pa kayo, lalo pa pag walang pera. Ano mo yung tangina? Suyo buong gabi, masaya't magkatabi, magkayakap sa buong magdamag. Putangina mo. Ganun na lang yun. Love will keep us alive. Yeah. Putangina mo, ganun na lang. Love will keep us alive. Haligan na lang. Ano ba pakain mo dyan, tite? Poke? Tangina ka leche yan. Yan ang top 2 ko. Yan ang top 2 ko. Number 1, pagkain. Yan ang number 1 para sa akin sa listahan ko ng mga nakakakatay sa Pilipino pagdating sa budget. Number 1, pagkain. Yung luho ng mga Pilipino sa pagkain. Tangina, antindi. Antindi. Wala ka nakakapera-pera, nagja-Jollibee pa kayo. Antindi, sobra. Number 1 yan, pagkain. Number 2, pamilya. Wala ka pang kapasidad, bumubuo ka pa ng pamilya. Ikaw mismo sa sarili mo, aasa ka pa sa magulang mo, aasa ka pa sa nanay at tatay mo, tapos kakantot, kagagawa ka pang bata na isasaksak mo rin sa magulang mo. Ang dami niyan, puta, napakarami niyan, napakarami niyan. Number 1, number 2 ko yan. Yan ang number 1, number 2 ko sa listahan. And then everything else, number 3 na. Yun. Para makaipon ka, tigilan mo yung kakalamon ng kakalamon, kakalamon ng kakalamon, kakalamon ng kakalamon, ng mga pagkain alam mo namang hindi naman ikakalakas ng katawan mo. Kasi ang ikakalakas ng katawan mo, gulay. Magulay ka kasi.
Tapos number 2, tangina mo, tigilan mo kasi yung kakakantot kung wala kang pambayad ng motel. Putang ina ka naman eh, di ba? Simple, no? Simple. Oo, simple. Pero ang hirap niyan. Ang hirap niyan. Ang hirap disiplinahin ng sarili para hindi kumain ng masarap, lalo na pag payout. Mga kasama mo nagkakainan sa iba't ibang lugar, tapos ikaw hindi kasama. Wala ka ambag. Di ba? Mahirap. Nahirapan ka. Bagong payout. Tapos alam mo marami kang hawak na pera. O ngayon, nahirapan ka. Mahirap yan. Tignan mo. Sa hirap nga, tignan mo. Isa pa, bisyo. Isipin mo yung 3 stick lang ng Yossi, katumbas na ng isang ulam eh. Brad, 3 stick ng Yossi, katumbas na isang ulam. Alam ko yung hirap. Alam ko, bakit tangin nakikita mo ko rito, 12 oras to eh. 600 lang bayad sa akin, below minimum to eh. So technically, kung halimbawa, palagay mo na, kunyari, babayaran ako dito ng minimum ha. Yung 8 oras ko dito, halimbawa, minimum, halimbawa, 8 oras na ako magtatrabaho, pero 600 pesos bayad sa akin. Lumalabas, yung 8 oras ko dito, nasa mga 400 lang, ganun. 400 mahigit. Below minimum ako, kung 8 oras na ako dito, kaya 12 bars ako, 600. Diba? Hindi ngayon, hindi man nakakaipon, kung halimbawa, hindi ka makakaipon, at least kahit paano, malaki-laki kinikita mo, diba? Kung ngayon, yun na isa sa mga pinakamalalaking bagay na kumakatay sa mga Pilipino. Ngayon, paano mo maaalis yung ganong klase ng luho? Paano maalis? Isa-isahin mo lahat ng ginastos mo maghapon. Pagkatapos ng buong maghapon, itotal mo. Tapos, pagkatapos ng 1 linggo, total mo. Pagkatapos sa isang payout, total mo. Tapos maintindihan mo kung gaano kalaki yung ginastos mo sa mga luho mo na hindi naman talaga ka napunta sa bills. Hindi napunta sa bills yun. Hindi napunta sa ilaw, hindi napunta sa tubig, hindi napunta sa bahay. Saan napunta? Sa putang inang kakakain mo ng kakakain ng mahal na pagkain na hindi mo afford. Ngayon ako, pwede na ako eh. Credible na ako magsalita ng ganyan eh. Kasi hindi ka naman pwedeng magsalita ng ganyan pag nasa high horse ka habang nakatira ka sa mansion. Habang naka-overlooking ka. Hindi ka pwede magsalita ng ganyan. O tignan mo, katulad nun. Hindi ko alam kung si Tony Gonzaga ba yun o si Alex Gonzaga. Merong nabash tungkol dyan eh. Sino yung nabash na sabi 1,000 pesos daw kasya na 1 linggo? Merong nabash nun eh, di ba? Naalala nyo yun? Namili siya ng grocery. Oo, 1 linggo daw, kasya na yung 1,000 pesos, sabi. 1 linggo, kasya 1,000 pesos. Hindi ka pwedeng magsalita ng ganun pag mayamang ka, tanga. Pwede ka lang magsalita ng ganun pag kapwa ka mahirap. Pero pag mayamang ka, di ka pwede magsalita ng ganun. Pababash ka talaga ng mga mahirap kasi sasabihin nila, hindi mo alam yung pinagdadaanan namin. O ngayon, ako putang ina nyo, ngayon nyo sabihin sa akin yan, na hindi kasya yung putang ina 1,000 na sa 1 linggo. 100 nga pinagkakasya ko. Sasabihin mo, pwede mo sabihin, single ka kasi, single. Ano putang ina mo single? Single? Palagay mo na, sige, granting for the sake of argument, single. Okay, sige, 100 ang ginagastos ko. Yung 200, halimbawa, ako gumagastos ako na 100, di gawin mo 300 yung gastos mo kapag kain. Tignan mo, may 300 ka pa rin sukli. Ang tanong kasi, saan kasi napupunta yung pera mo? Di ba? Pinapagdadaya pera mo yung anak mo. Puta, pwede naman maglampin sa gabi, tapos lalaban yun kada umaga. Saglit lang naman eh, di ba, na maglaba? Buong magdamag, lalampin na, lampin, tapos laba. O sabi mo, nakakapagod di kang maglaba. Tangin na mo, kung alam mo pala nakakapagod maglaba, sana hindi ka naganak. Di ba? Tinutulungan ka na nga di ba? Tinutulungan ka na nga, binibigyan ka na nga ng mga tip kung paano makakatulong sa'yo. Kasi inipit mo nga kasi yung putang ina sarili mo. Inipit mo yung sarili mo sa pag-aanak eh. Di ba? Kung inipit mo yung sarili mo sa pag-aanak, ano ngayon na magagawa ngayon ng mga tao para sa'yo? Wala! Makakapagbigay na lang ng tip sa'yo. Pero kung gusto mong gamiting excuse, shield, kung gusto mong ipambala yung anak mo, para sabihin mong mahirap ka na lang habang buhay, bahala ka, maglubalog ka sa kahirapan. Bahala ka, maglubalog ka sa kahirapan, kinang-ina ka. In the first place, hindi ka naman dapat nag-anak at alam mo yun. Alam mong hindi ka dapat nag-anak. Bakit kasi putang ina nyo, pinutok nyo sa loob? Okay, next question. Sa momentum na eh. Dongski, from Dongski lang DRC. Lods, ano unang libro na isusulat mo at ano ang title? Hindi ko alam kung magsusulat pa ako ng libro. Alam mo, sinabi ko nga na magsusulat ako ng libro, ilalabas ko yun bago ako mamatay. Sinabi ko yun. Pero, wala naman, alam mo, practicality, wala kasi halos nagbabasa ng libro eh. Good lang para sa akin yun. Mabuti para sa akin yun. Kasi pag nakabenta ako ng libro, kikita ako. Pero ano pa kinabang mangin sa inyo, kayo na nakabili ng libro, alam mo niyo mo, pag nakabili kayo ng libro, tinatambak nyo lang sa isang sulok eh. Tangina, ako nga personal sa mga tropa ko, bilang na bilang ko lang sa kamay, nagbabasa talaga, totoong nagbabasa talaga ng libro. Bilang na bilang ko lang sa kamay. Kahit yung mga mayayaman na tropa ko, bilang na bilang ko lang din sa kamay yung mga nagbabasa ng libro talaga. So hindi ko alam. Bahala na. Tingnan natin kung ano mangyayari. Ayoko muna isipin yung iba muna. Focus muna ako rito, nakapokus muna ako rito. Ako ay naghahanap buhay muna, kumikita muna ng pera. Ganun muna ginagawa ko.
Hanap buhay muna, kita muna ako ng pera. Habang kumikita ako ng pera, o di tuloy-tuloy na nakakaipon, tapos tuloy-tuloy ngayon, papunta sa ibang hanap buhay naman yung pera na naipon. Sige, go, next question. From Michael Limar. Boss Idol Chef, shout out kami ni Ronnie Mendoza. Thank you. Nagsend ng 101 star. Thank you, 101, may butal. Bakit yun lang siguro yung laman Shout out daw sila ni Thank Ronnie you, Mendoza. Salamat, Okay, go. From Dance Glebe, sir. Tolche, auto pa sa buraot at tamad na feeling rich kid. from Yan, Dubai putang to ina sa Tondo. wakas. Natututo na rin kayo. Mga magulang, yung mga anak ninyo, wag feeling rich kid, ha? Tang ng bango nito, Kalamansi. Anong comment dito sa ano? Saan ba kayo? Asa na kayo? O yan, okay, sige. Ayos na pala muna. Kasi ako'y tinatawag na nung aking aking amo. Ilan na? 866. O sige, tuloy na natin. Ang daming viewers eh. Sige na, alang-alang doon sa mga kapwa-ata ko. Sige na. Sige. Pagpamamaya na muna natin yung kape. Sige, go. Go, questions, go. Jeneline C. Agbo. Ano masasabi mo sa taong mapanumbat na tao sa ginagawa niya? Ay, mag-iingat kayo sa mga ganun. Mag-iingat kayo sa mga taong mapanumbat. Mag-iingat kayong humingi ng pabor sa kahit kanino. Mag-iingat kayong tumanggap ng pabor galing sa kahit kanino. Kasi may mga tao, walang hihingin sa'yo. Pero ang kapalit ng pabor na binigay sa'yo, kaluluwa mo. Hindi mo lang alam. Marami dyan, magulang mo pa. Yun ang mabigat. Marami dyan, magulang mo. Walang hinihingi sa'yo kahit na ano nung nagsisimula. Umpisa, walang hinihingi sa'yo. Basta labas lang ng labas, labas na ng labas, labas na ng labas ng pera. Tangina, pag sila na yung naningil, patay ka na. Ayaw nang tumigil, kahihingi ng pera. Ayaw na rin magtrabaho. Lahat na lang, inaasa na sa'yo. Ingatan nyo ang sarili nyo sa mga ganyan. Yung iba dyan, akala mo lang walang kapalit yung pabor na hinihingi mo sa kanila. Yung pala, puta, ang kapalit pala, kaya hindi sinasabi, kaluluwa mo pala. Tinulungan ka, habang buhay na isusumbat sa'yo yun, nagamamatay ka. Habang buhay na sumbatan na yun, wala kang utang na loob. Wala utang na loob. Putang inang utang na loob na yan. Hindi nga magkaintindi ako, magkano ba yung putang inang presyo ng utang na loob na yan eh. Ba? Hindi magkaintindihan ang putang inang presyo ng putang inang utang na loob. Okay, go. Next question. Pati nga sa politika eh. Alam mo yun, napansin ko lumang tugtugin na dyan yung konsepto ng utang na loob. Tinulungan ka ng kung sino mang politiko para mahalal ka, mas mataas sa'yo o mas mababa sa'yo. Tangina, utang na loob. Tapos dahil sa utang na loob, yung negosyo tuloy niya, kailangan mong palaguin gamit yung kapangyarihan na ibinigay niya sa'yo gamit yung utang na loob. Utang na loob. Ingat kayo dyan, ingat kayo dyan, ingat kayo dyan. Alam mo, 48 laws of power, nakasulat yan Despise the free lunch. Huwag kayong tanggap ng libre galing sa mga tao. Kasi ang kapalit niyan, minsan, utang na loob habang buhay mo na pagbabayaran tapos hindi magkaintindihan kung magkano ba. Okay, go, next question. Idol, ano mo sabi mo sa business na pagkuha ng sanlang bahay kapalit ng kolekta ng bayad from Derek Mateo? Okay sa akin yun. Ako, diretso, okay sa akin yun. San Latira? Ayos yan. Basta, eto tip ko sa inyo sa San Latira. Eto, pakinggan nyo ako, Pilipinas. Eto tip ko sa inyo sa San Latira. Pag ipeprenda sa'yo ang bahay, wag kang papayag na ito turn over sa'yo yung bahay may nakatira dun. Wag. Dapat, pag magpeprenda sa'yo ng bahay, yung ipeprendang bahay, walang laman. Ikaw ngayon ang maglalaman. Bakit? Kasi minsan, sinasabi nila, at lumang tugtugin na to, malamang may mga nadali na rin ito sa audience ko, kumuha ka na San Latira. Tapos, ang nakatira, yun ding pamilyang may-ari ng bahay na isinanla sa'yo. Tignan mo kung mapaalis mo pa yan. Kahit nasa iyo papel, hindi mo kayang paalisin yan. Kahit nasa iyo ang papel, hindi mo makayang paalisin yan, lalo sa squatters area. Pag ipinrenda sa iyo yung papel, yung rights ng bahay, paalisin mo sila. Dapat ito turn over sa iyo yung bahay bago mo ibigay yung pera. Turn over po muna sa akin yung bahay, dapat walang laman. Kasi, sige, next week, bibigay mo muna sa amin pera, pero next week, alis na kami. Hindi, wag ka papayag ng ganun. Kahit masyadong maganda yung deal, wag ka papayag ng ganun. Bakit? Kasi, sa squatters area, kung sino nakatira sa kanya yung bahay. Ulitin ko, sa squatters area, kung sino nakatira sa kanya bahay. Hindi na importante kung nakanino papel. Kahit barangay, walang kayang gawin dyan pag hindi talaga gustong umalis. So matuto kayo, Pilipinas, huwag kayong uto-uto. Pag kukuha kayo ng San Latira, kaya may titulo, kaya wala. Dapat ito turn over sa inyo bahay, walang laman.
Yun ay isa sa mga pinakamalaking tip ko sa inyo para hindi kayo maloko. Sige, go. Ito pa, mas malala. Kunyari, re-renta daw iba. Tapos, yung masisingil sa'yo ibibigay. Hindi, meron na kasing umuupa. Yung masisingil, yun na lang ibibigay namin tubo. So, may umuupa daw. Tapos yung masisingil, yun daw ang tubo. Bibigay sa'yo. Huwag kang aasang ganun. Kasi minsan kamag-anak nila nakatira. Tapos wala palang renta. Even worse. Pag sa kanila binibigay yung renta, walang assurance na pag nahawakan nila yung pera, bibigay pa sa'yo yun. Wala. Bakit? The fact nga na sinasanla nila yung bahay, ibig sabihin wala silang pera. Hindi naman magsasanla ng bahay, may pera ka eh. Diba? Kasi kung diretsahan lang benta property na. Kung may pera ka, lilipat ka lang ibang lugar, benta property, hindi mo sasanla property mo. Sasanla mo lang yan pag wala ka talagang pera. Ganun ang bagsakan yan. Tignan mo, isipin mo yung konsepto na may nakarenta dun sa property. Tapos ang nagrenta, nagrenta dun sa dating may-ari ng bahay. Na ngayon, piniprenda sa'yo yung bahay. Tangina, sila mangungulekta ng renta ron. Huwag ka na umasa ngayon, i-entrego pa sa'yo yung pera kapag nahawakan na nila yung pera. Nasagot ko ron. Ingatan nyo sarili nyo dun sa mga ganong klase ng prenda. Magandang negosyo yan. Yung sanlatira, magandang negosyo yan. Pero ingatan nyo sarili nyo na dapat ang isasanla sa inyo, walang nakatira dun. Kayo dapat ang kukuha ng uupa. Sige, next question. From Yuri Sain, ano masasabi niyo po sa pagkuha ng insurance? Ulit-ulit na tayo sa insurance eh. Sige, next question na muna tayo. Ulit-ulit na tayo sa insurance. Yung insurance, okay yan, goods yan, ayos yan. Pero unahin mo muna yung ipon mo bago ka kumuha ng insurance. Kasi walang mas insured kaysa sa isang tao na may sariling ipon. Kaya hindi ka marunong mag-ipon, kumuha ka lang diretso ng insurance. Para pag namatay ka, hindi naman mamulubi yung pamilya mo. Tanga mo eh. Hindi ka marunong mag-ipon eh. Sige, go. Kaya lang tayo. Idol, ano tips po sa aming college graduate pero wala pa rin trabaho at kung yung trabaho po ba dapat namin ay dapat na lang align po sa course namin. Salamat po. Supposed to be, kaya ka nga nagkolehiyo eh, di ba? Sabi-sabihin, yung tatrabahuin mo, dapat may kinalaman sa kurso mo. Supposed to be. Pero meron kasing mga kumuha ng kurso sa kolehiyo, hindi nila alam kung ano ginagawa nila, nagka-college sila, basta tinapos na lang yung kurso. May mga ganun eh. May mga nag-computer engineering, tapos ang bag sa call center. May mga nag-nursing, ang bag sa call center. IT, ang bag sa call center. Diba? So may mga ganun eh, merong mga mismatch. Dun sa mga mismatch na yon, wala ka naman choice, edi magtrabaho ka na lang tuloy-tuloy, tapos ayusin mo sarili mo doon sa karir na napili mo. Doon ka na mag-focus sa karir na napili mo. Yung pinili mo talaga mismo. Kasi yung kolehiyo nga, baka hindi mo gusto eh, diba? Tinapos mo na lang for the sake ng tinapos mo kasi sabi ng nanay mo. Diba? Pulis ka, tapos call center ang bagsak mo. Diba? Nangyayari talaga sa totoong buhay yun eh. Nangyayari sa totoong buhay yun. Natanong mo sa akin, bla bla, wala, tapos ng college pero walang trabaho. Magtrabaho ka kasi ng kahit na ano muna. Kahit ano muna, basta may pumapasok lang sa'yo na pera. Una muna, kahit ano muna. Tapos saka mo na hanapin yung trabaho talagang gusto mo kapag may pumapasok na sa'yo yung pera. Kasi pag walang pumapasok sa'yo yung pera, tatamad ganyan, asa ka sa kung kani-kanino lang. Aasa ka lang sa kung kani-kanino, tapos magiging pabigat ka, tapos magiging parasite ka, tapos magiging linta ka. Tapos aasa ka ngayon sa isang pirasong na OFW na nasa abroad. Ayaw nyo na magsipagtrabaho eh, college graduate pa naman. Sayang yan. Okay, sige, last question, masakit na lalamunan ko. Ito, kung may director na lumapit sa iyo at gawin movie ang true to life story mo, papayag ka ba? From Jilly Castro Magat. Okay. Okay ako. Hindi na opportunity na yun, lumalapit sa akin, di ba? Okay ako. Wala akong problema. Okay ako. Siguro nagkakatalo na lang dun sa well, marami actually factors to consider eh. Pero kung maganda naman ang offer, bakit hindi? Di ba? Pero hihingi ako ng bayad para dun. Kasi tignan mo, isipin mo na lang yung konsepto na ako, pwede ko rin naman ilabas yung sarili ko istorya eh. Pwede ako magpa-volunteer ng marami eh. Di ba? Sige, volunteer tayo ngayon. Pagka kumita ito, babayaran ko kayo. Pagka hindi kumita, alam nyo na, tiway ito. Diretso lang. Sasabihin ng mga iba, bla 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 bla, dapat maglabas ka ng pera. Hindi tanga, hindi lahat ng pagkakataon dapat maglabas ka ng pera. Kahit naman sa negosyo, ganyan eh. Hindi nyo ba nakikita, yung mga pinakamalalaking negosyo, tad-tad ng utang. Bakit? Kasi ginagamit nila yung pera ng iba. Diba? Bakit yung iba pwedeng gumawa ng ganun, bakit ako hindi? Bakit yung malalaking negosyo pwedeng gumawa ng ganun, bakit ako hindi? Diba? Ano naman ang pakialam ko sa opinion mo? Gusto mo akong banatan? Di, banatan mo ako. Tignan natin kung kayanin mo. Diba? Ganun lang naman yun eh. Gusto mo akong banatan? Banatan mo. Tignan natin kung kayanin mo. Ganun kasimple yun. Alam mo, choose your battles wisely. Never choose a battle that you cannot win. Sun Tzu, Art of War.
Pag ako kinalaban mo, i-prepare mo sarili mo. I-prepare mo sarili mo. Mamili ka ng babanggain kasi simple sa akin ang konsepto. Huwag kang kakana ng mga taong walang anak, walang asawa, walang kadugo na tinuturing na kapamilya. Huwag. Huwag. Ulitin ko, huwag. Kami yung mga desperado na kahit sarili namin buhay hindi importante sa amin. Ne? So huwag kang kakana ng mga katulad ko, maniwala ka sa akin. Huwag kang kakana ng mga katulad ko. Huwag kang kakana ng mga katulad ko. Kasi tignan mo, kahit nga sarili kong reputasyon, wala akong pakialam, makatulong lang ako sa kapwa eh. Ang ganda na ng reputasyon ko eh, ako si Chester eh, diba? Nakikita na ng mga tao kung sino ako eh, diba? Nakikita ng mga tao yung opisina ko, bla bla, etc. Nakikita na ng mga tao yan eh, diba? Ang akala nga ng mga tao na iniisip nila na wala naman ako yung fina-flash na kahit na ano, mayaman ako eh, diba? So meron na akong ganung impression, mayaman si Chester. Pero tingnan mo, namamasura ako. Bakit? Wala akong pakialam sa sarili ko impression. Wala akong pakialam sa impression sa akin ng mga tao. Importante sa akin makatulong sa kapwa-tao ko. And if it means that I have to go back to zero and be able to do the things that are being done by the people from downstairs, then so fucking be it. So be it. Kung kailangan na ako bumaba para makatulong sa kapwa-tao ko, para maiangat ko buhay nila, so be it. Wala ka makikita content creator na kaparehas ko. Kasi ako lang naman yata yung siraulo na ilabas ang mukha ko sa social media para sumikat nang wala naman akong kinikita rito. Ako lang yung siraulong gumagawa ng ganito. Lahat sila puro pera. So kung nasan yung pera, dun lang sila sumusunod. Di baling kagaguhan yung gawin nila basta kumita sila ng pera. Kaya may ginawa ni Taragis. Taragis! Tang-ina ka. Sige. Last question naman na yon. Kami ay magkakape na muna. Intense. Ang putang inang Chester. Intense. Sige. All set. Maraming salamat sa oras nyo Pilipinas. Galingan nyo, sipagan ninyo, mag-ipon kayo. Pinapakita ko na sa inyo eksakto, step by step kung paano yumaman nang hindi ka na nagbabayad sa mga putang inang influencer na sobrang mahal magpabayad, hindi naman gumagana yung mga pinagtuturo nila. Finish mo na.